Posibleng makahinga na ang mga motorista sa bigat na dala ng double-digit oil price hike. Certified as urgent na kasi ni PBBM ang panukala para tapyasan ang excise tax sa langis. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sa hinabahaba ng diskusyon sa pag-aproba rin ng tuloy, kanina, ipinagpatuloy ng House Committee on Ways and Means ang pagdinig sa hiling na emergency power ng Pangulo sa pagsuspinde sa excise tax. Sa pagdinig, bahagyang nadiin ang mga opisyal ng Energy Department at mga kumpanya ng langis. Again to that question, kung tayo po ay mag-pass ng suspension, immediately mararamdaman ba o hindi? Good morning, Mr. Chair, members of the Honorable Committee. It is correct, sir, na hindi po mararamdaman agad because we still have the inventory na bayad na po yung excise tax. So mag-e-effect lang po yung reduction when the new inventory. Ang ikinatatakot ng mga mambabatas, baka hindi rin ibawas ng mga kumpanya ng langis ang excise tax sakaling tapyasan o alisin na ito ng gobyerno. Pero nanindigan naman ang DOE na kanilang imomonitor ang presyo. Kaya sa huli, napagkasunduan na ng mga miyembro ng komite na aprobahan ang substitute bill na nagpapahintulot kay PBBM na suspindihin ang paniningil ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Pero giit ng liderato ng komite, dapat agaran itong maramdaman isang araw matapos aprobahan ng Pangulo. Mahalaga ang panukalang ito dahil wala tayong ibang kayang kontrolin pa. Ang presyo ng gasolina dahil hindi tayo tulad ng Malaysia, hindi tayo tulad ng Indonesia na may sarili tayong kapasidad. At tayo, we are entirely dependent. Nakaluhod tayo sa international market. Kung sakaling ito ay maipatupad na, 10 piso ang dapat na agarang kaltas sa gasolina, 6 pesos naman sa diesel. Ayon kay Kimbo, hindi dapat lalagpas sa 6 na buwan ang itatagal ng suspensyon. Pero may kapangyarihan ng Kongreso na pahabain ito sa loob lang ng 1 taon. May kapangyarihan din ng mga mambabatas na bawiin ang suspensyon kung kinakailangan. Kanina, sinertify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala. Matapos lumusot sa komite, iakyat na ito sa plenaryo at agaran ng diringgin para sa ikalawa at ikatlong pagbasa. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.